Isipin mo na nakatayo ka sa harapan ni Jesus, hindi sa panaginip, hindi sa isang pintuan, nakatayo ka sa harap niya, mukha sa mukha, at ito ang sandaling pinakainaabangan ng iyong buong buhay. Bawat panalangin na iyong binulong, bawat linggo na pinilitang bumangon, bawat talata sa Biblia na iyong ninasaulo, bawat awit ng pagsamba na itinaas ang iyong mga kamay, lahat ito ay para sa sandaling ito. Tiwala ka, handa ka, kilala mo ang kanyang pangalan. Daan-daang beses mo na itong sinabi. Nanalangin ka sa kanyang pangalan, naglingkod sa kanyang pangalan, sumamba sa kanyang pangalan. Gumawa ka ng mga bagay para sa kanya na hindi ginawa ng ibang tao. Dumating ka, naniniwala ka, nagsikap ka. At pagkatapos tumingin siya sa iyo, ang parehong mga matang nagpakalma ng bagyo, ang parehong mga matang umiyak sa libingan ni Lazaro, ang parehong mga matang tumingin kay Pedro matapos tumilaok ang manok. Ang mga matang iyon ay nakatingin sa iyo ngayon at sinabi niya ang 7 salitang sumira sa lahat ng inakala mong alam tungkol sa iyong pananampalataya, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hindi kita kilala, lumayo ka sa akin. Hindi ito isang talinghaga, hindi ito isang metapora, hindi ito isang malabong talata na nakatago sa lumang tipan. Iyan si Hesukristo, Diyos na naging tao. Sa Mateo Kabanata 7, inilalarawan ang mga tunay na tao na tinawag siyang Panginoon. Mga taong nanghula sa kanyang pangalan, mga taong nagpalayas ng mga demonyo, mga taong gumawa ng mga himala, mga taong lubos na nakatitiyak na papunta sila sa langit, kaya't nagsalita pa sila para sa kanilang sarili sa harap ng trono. At itinanggi sila niya, hindi ang mga ateista, hindi ang mga mamamatay tao, hindi ang mga tumangging kilalanin ng Diyos, kundi ang mga nagmahal sa Diyos o inakala nilang nagmahal, ang mga naglingkod sa Diyos o inakala nilang naglingkod, ang mga dumalo tuwing linggo, kilala ang kanilang Biblia, nanguna sa mga maliit na grupo at pinalaki ang kanilang mga anak sa pananampalataya. Ang mga mukhang kapareho mo. Karamihan sa mga simbahan ay hindi mangaral ng mensaheng ito. Karamihan sa mga pastor ay hindi hahawakan ang talatang ito dahil nagtatanong ito ng isang bagay na ayaw ng sinumang relihiyosong tao na tanungin ang kanilang sarili. Paano kung isa ako sa kanila? Ngayon, maririnig mo ang lahat ng tunay na sinabi ni Jesus tungkol sa kung sino ang pumapasok sa langit at kung sino ang hindi. Hindi ang sinabi ng iyong pastor, hindi ang itinuturo ng iyong denominasyon. Ang sinabi ni Jesus, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga babala, ang kanyang mga kondisyon. At sa katapusan ng video na ito, malalaman mo, hindi inaasahan, hindi ipinapalagay, hindi hinuhula, malalaman mo kung aling panig ng pintuan ang iyong kinatatayuan. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang hangganan ay pananampalataya. Naniniwala ka kay Jesus, papunta ka sa langit. Hindi ka naniniwala, hindi ka papunta. Simple, malinaw, komportable. Ngunit hindi yon ang sinabi ni Jesus, ni minsan. Sa kahit isang ebanghelyo, ang tunay na sinabi niya ay higit na mapanganib, higit na tiyak at higit na hindi komportable kaysa sa bersyong itinuro sa atin noong bata pa tayo. At ang dahilan kung bakit mahalaga ito, ang dahilan kung bakit kailangan mong marinig ito ngayon, ay mayroon milyon-milyong tao sa kasalukuyan na nakaupo sa mga simbahan, nagbabasa ng kanilang Biblia, nagpo-post ng mga talata sa social media at lubos na nakatitiyak na sila ay ligtas. At ayon sa sariling mga salita ni Jesus, ang ilan sa kanila ay hindi. Hindi iyan ang aking opinyon, iyon ang kanyang sinabi at dadaan tayo sa bawat salita nito. Simulan natin sa talatang nagbabago ng lahat, Mateo Kabanata 7, ang katapusan ng sermon sa bundok. Katatapos lamang ni Jesus na magbigay ng pinakasikat na sermon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Pinag-usapan niya ang mga beatitudo, pinag-usapan niya ang pagmamahal sa iyong mga kaaway,
Pinag-usapan niya ang panalangin, ang pag-aayuno, ang pag-aalala at ang paghatol sa iba. At ngayon, sa pinakakatapusan, ibinibigay niya ang konklusyon, ang huling babala, at dito nagiging mapanganib ang lahat. Sinabi niya, "Pumasok sa makitid na pintuan, sapagkat malawak ang pintuan at maliwanag ang daan na patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Ngunit maliit ang pintuan at makitid ang daan na patungo sa buhay, at kakaunti lamang ang nakakahanap nito." Huminto doon. Marami ang pumapasok sa malawak na pintuan, kakaunti ang nakakahanap ng makitid na pintuan. Hindi inilalarawan ni Jesus ang isang mundong karamihan ay naliligtas at kakaunti ang nawawala. Kabaligtaran ang inilalarawan niya, karamihan ay nawawala, kakaunti ang naliligtas, at hindi siya nagsasalita tungkol sa mundo sa pangkalahatan. Nagsasalita siya sa mga taong nakikinig sa kanyang sermon, mga relihiyosong tao, mga dumating, mga nag-isip na nasa tamang landas sila. Pagkatapos nito, ibinibigay niya ang babala tungkol sa mga huwad na propeta. Mag-ingat sa mga huwad na propeta. Dumarating sila sa inyo sa damit ng tupa, ngunit sa loob ay sila ay mapanganib na asong lobo. Sa kanilang mga bunga, makikilala ninyo sila. Pansinin ang pagkakasunod-sunod. Una, ang daan ay makitid at kakaunti ang nakakahanap nito. Pangalawa, may mga tao na mukhang nasa tamang daan, ngunit sa katotohanan ay mapanganib. Pangatlo, at ito ang nakamamatay na bahagi, pati na ang mga gumagawa ng mga kahangahangang bagay sa pangalan ni Jesus ay maaaring itanggi. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, "Panginoon, Panginoon, hindi ba't nanghula tayo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan nagpalayas ng mga demonyo at sa iyong pangalan gumawa ng maraming himala?" At pagkatapos ay sasabihin ko sa kanila ng buong linaw, "Hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan." Basahin mo ulit yon ng dahan-dahan. Hindi ito mga pabaya na mananampalataya. Ito ay mga taong nanghula, na nagpalayas ng mga demonyo, na gumawa ng mga himala. Sa karamihan ng mga simbahan ngayon, ang mga taong ito ay nasa entablado. Sila ang mga pastor, ang mga lider ng pagsamba, ang mga nagsasalita sa mga kumperensya, ang mga tinitingalaan ng lahat. At sinabi ni Jesus, "Hindi ko kayo kilala. Hindi kilala ko kayo dati at lumayo kayo. Hindi kilala ko kayo, ngunit nagkasala kayo ng labis." Sinabi niya, "Hindi ko kayo kilala." Ang salitang hindi ay nangangahulugang wala ni isang sandali. Hindi sa simula, hindi sa gitna, hindi sa katapusan, kung saan may tunay na relasyon. Mayroon silang tamang mga salita, mayroon silang tamang mga kilos, mayroon silang tamang pamagat sa kanilang mga labi. Ngunit may kulang, isang mahalagang bagay, isang bagay na hindi mapapalitan ng lahat ng hula, himala at pagpapalayas ng mga demonyo. At ang bagay na iyon ang paksa ng buong video na ito. Kaya ano talaga ang ibig sabihin ng kilala si Jesus? At mas mahalaga, ano ang ibig sabihin para kay Jesus na kilalahin ka? Sa orihinal na Griego, ang salitang ginamit dito para sa kilala ay ginosko. Hindi ito nangangahulugang kaalaman sa isip. Hindi ito nangangahulugang pagkaalam ng mga katotohanan tungkol sa isang tao. Nangangahulugan ito ng malapit, personal at relasyonal na kaalaman. Ito ang parehong salita na ginamit sa Genesis nang sabihing nakilala ni Adan si Eva at naglihi siya ng isang bata. Nagpapahiwatig ito ng pagiging malapit, lalim, pagiging bukas, presensya. Kaya nang sabihin ni Jesus, "Hindi ko kayo kilala," hindi niya sinasabi, "Hindi ko kayo narinig." Sinasabi niya, "Hindi tayo nagkaroon ng tunay na relasyon. Ginamit ninyo ang aking pangalan, ngunit hindi ninyo kilala ang aking puso. Nagpakita kayo para sa akin, ngunit hindi kayo nakaupo kasama ko. Gumawa kayo ng mga bagay sa aking pangalan, ngunit hindi ninyo ginawa ang mga ito dahil sa pagmamahal sa akin."
At binabago nito ang lahat ng pag-unawa natin sa kaligtasan, sapagkat kung ang kaligtasan ay hindi tungkol sa iyong ginagawa at hindi rin ito basta tungkol sa iyong pinaniniwalaan, ano ang paksa nito? Ito ay tungkol sa relasyon, tunay, mahalaga, pang-araw-araw at nagbabagong relasyon sa buhay na Diyos. At iyon mismo ang kulang sa karamihan ng tao, isipin mo ito. Maaari kang malaman ang lahat tungkol sa isang tao nang hindi talaga kilala siya. Maaari kang magbasa ng kanyang talambuhay, maaari kang sumunod sa kanya sa social media, maaari kang sumipat ng kanyang mga salita, maaari kang dumalo sa bawat okasyon na kanyang gaganapin, at maaari ka pa ring maging ganap na estranyo para sa kanya. Iyon ang inilalarawan ni Jesus, mga taong nagtatag ng buong relihiyosong pagkakakilanlan sa paligid niya, nang hindi talaga nagkaroon ng relasyon sa Kanya. At dito kailangan kong maging tapat sa iyo. Alam ko ito dahil nabuhay ko ito. May panahon sa aking buhay na taglay ko ang bokabularyo, ang teolohiya, ang schedule ng ministeryo, ang reputasyon at walang anumang nasa ilalim. Makapangangaral ako tungkol sa presensya ng Diyos at makakarating sa mga linggo nang hindi talaga nakaupo sa loob nito. Makakapagturo ako tungkol sa panalangin at halos hindi panalangin sa pribado. Ako ang sangang mukhang buhay sa labas, ngunit dahan-dahang namamatay sa loob dahil huminto na akong kumuha ng buhay mula sa puno. At ang nakakatakot na bahagi, hindi ko man lang napagtanto hanggang sa naging napakalakas ng katahimikan para marinig. Kaya nang tanungin kita ng susunod na tanong, hindi kita tinatanong mula sa isang lugar ng paghatol. Tinatanong kita dahil may nagtanong noon sa akin nito at binuksan nito ako sa pinakamainam na paraan. Naranasan mo na bang lumipas ang isang buong linggo nang hindi ka tunay na nakipag-usap sa Diyos? Hindi ang pag-ulit ng mga panalangin, hindi ang pagpapasalamat bago kumain, hindi ang pag-post ng isang talata, kundi ang tunay na pakikipag-usap sa Kanya? Tulad ng nasa silid siya, tulad ng isang taong nakikinig at tumutugon at nagmamalasakit sa mga detalye ng iyong araw? Nabasa mo na ba ang iyong Biblia hindi para markahan ang isang kahon, hindi para maghanda ng isang aralin, hindi para manalo ng isang argumento, kundi dahil nagugutom kang marinig ang isang taong mahal mo? Nagtagal ka na ba sa katahimikan, walang musika, walang podcast, walang distraksyon, at basta naroon lamang kasama ang Diyos? Kung ang sagot ay hindi, kailangan mong marinig ito. Maaari kang maging tama sa doktrina at walang relasyon sa parehong oras. Maaari kang pumasa sa bawat pagsubok sa teolohiya at marinig pa rin ang hindi ko kayo kilala, sapagkat ang langit ay hindi gantimpala para sa pagkuha ng tamang mga sagot. Ang langit ay tahanan ng mga taong kilala ang Ama. Hindi nagtapos si Jesus sa Mateo 7. Ginugol niya ang kanyang buong ministeryo sa paglilinaw kung ano ang kinakailangan para makapasok sa kaharian. At sa bawat pagkakataon na tinugunan niya ito, sinabi niya ang isang bagay na nagpagabala sa mga tao. Sa bawat pagkakataon, dalhin kita sa isa pang sandali. Isang mayamang binata ang lumapit kay Jesus. Siya ay bata, siya ay mayaman, siya ay moral. Tinutupad niya ang mga utos mula pa sa kanyang kabataan. Sa bawat panlabas na sukatan, siya ang uri ng taong inaasahan mong maliligtas. At nagtatanong siya ng tamang tanong, "Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin para magmana ng buhay na walang hanggan?" Tumingin si Jesus sa kanya ng may pagmamahal. Partikular na sinabi sa Marcos Kabanata 10, tumingin si Jesus sa kanya at inibig siya at sinabi, "Isa ang kulang sa iyo. Humayo, ibenta ang lahat ng tinataglay mo at ibigay sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay halika, sumunod sa akin." At nawalan ng kaya ang binata, umalis siyang malungkot sapagkat mayaman siya. Ang ginagawa niya ay higit na malinaw kaysa sa pagtatakda ng isang pangkalahatang panuntunan.
Tinutukoy niya ang isang bagay sa buhay ng lalaking ito na nakatayo sa trono na sa Diyos lamang dapat naroroon. Para sa lalaking ito ay pera. Para sa iyo, maaaring iba ito. Maaaring ang iyong karera, ang iyong reputasyon, ang iyong kaginhawahan, ang iyong relasyon, ang iyong pangangailangan na kontrolin ang lahat, ang iyong pagkagumon, ang iyong sama ng loob, ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Sinasabi ni Jesus, anuman ang hawak mo ng mas mahigpit kaysa sa paghawak mo sa akin, iyon ang nakatayo sa pagitan mo at ng kaharian. At ang reaksyon ng mga alagad ay nagsasabi ng lahat. Sila ay labis na nagulat at sinabi, kung gayon, sino ang maliligtas? Sapagkat naunawaan nila ang isang bagay na pinawi natin. Kung ang lalaking ito, moral, debotos, masunurin, mayaman, pinagpala, ay hindi makapasok sa kaharian nang hindi ibinibigay ang kanyang pinakaminamahal, sino ang makapapasok? At sumagot si Jesus, sa tao ito ay imposible, ngunit hindi sa Diyos. Lahat ng bagay ay posible sa Diyos. Ang kaligtasan ay hindi isang bagay na makukuha mo. Ito ay isang bagay na ginagawa ng Diyos sa iyo. Ngunit, at ito ang bahaging nilalaktawan natin, ang paggawa niya nito sa iyo ay nangangailangan ng iyong pagsusuko. Hindi ang iyong pagsisikap ang iyong pagsusuko. Sinasabi ng pagsisikap, gagawa ako ng sapat na mabuting bagay para makapasok. Sinasabi ng pagsusuko, pakakawalan ko ang lahat ng aking pinipigil para magawa ng Diyos ang tanging magagawa niya. Ang pagsisikap ay ikaw na umakyat patungo sa Diyos. Ang pagsusuko ay ikaw na bumabagsak sa kanyang mga bisig. Handang gumawa ang mayamang binata, hindi siya handang pakawalan. At may mga tao na nanonood nito ngayon na ganoon din. Handa kang maglingkod, handa kang magbigay, handa kang dumalo. Ngunit hindi ka handang palayain ang isang bagay na alam mong hinihiling ng Diyos sa iyo. At ang bagay na iyon, anuman ito, ang pintuan, ang makitid na pintuan, ang isa na sinabi ni Jesus, nakakaunti ang nakakahanap. Hindi dahil ito ay nakatago, kundi dahil ang presyo ng paglalakad dito ay ang isang bagay na hindi ka handang bayaran. Dalhin kita sa ibang lugar ngayon, ang talinghaga ng mga tupa at mga kambing. Mateo, Kabanata 25. Kapag ang anak ng tao ay dumating sa kanyang kaluwalhatian at ang lahat ng mga anghel kasama niya, uupo siya sa kanyang maluwalhating trono. Ang lahat ng mga bansa ay titipunin sa harap niya at ihihiwalay niya ang mga tao mula sa isa't isa tulad ng isang pastol na naghihiwalay ng mga tupa mula sa mga kambing. Ang mga tupa ay pumupunta sa kanan. Ang mga kambing ay pumupunta sa kaliwa. Ang mga tupa ay nagmamana ng kaharian. Ang mga kambing ay pumupunta sa walang hanggang parusa. Ngunit narito ang dapat magpahinto sa iyo. Ang batayan ng paghihiwalay ay hindi pananampalataya. Hindi ito pagdalo sa simbahan, hindi ito teolohiya, hindi ito pagsasalita sa mga wika o pag-aalay ng ikapu o kung gaano karaming talata sa Biblia ang iyong ninasaulo. Ang batayan ay ito, nagutom ako at binigyan mo ako ng pagkain, nauhaw ako at binigyan mo ako ng inumin, naging estranyo ako at tinanggap mo ako. Kailangan ko ng damit at binihisan mo ako. Nagkasakit ako at inalagaan mo ako. Nakulong ako at binisita mo ako. At ang mga tupa ay nalilito. Sinasabi nila, Panginoon, kailan mo kami nakita na nagugutom at pinakain ka namin? Hindi nila man lang namamalayan na ginawa nila ito. At ang mga kambing ay pantay na nalilito. Sinasabi nila, Panginoon, kailan mo kami nakita na nagugutom o nauuhaw o estranyo o hubad o may sakit o nakulong at hindi ka namin tulungan? Ang dalawang grupo ay nagulat. Ang dalawang grupo ay nag-isip na alam nila kung saan sila nakatayo. At narito ang mapaminsalang detalye. Ang mga kambing ay tinawag din siyang Panginoon.
Hindi sila mga ateista, sila ay mga taong kinikilala si Jesus bilang Panginoon at nauwi pa rin sila sa maling panig. Hindi ito tungkol sa pagkamit ng kaligtasan sa pamamagitan ng mabuting gawa. Hindi man alam ng mga tupa na naglilingkod sila kay Jesus. Hindi sila nagbibilang. Basta nabubuhay sila ng may pagmamahal ng Diyos, ng napakanatural, ng napaka-instinktibo na hindi nila ito itinuturing na isang relihiyosong gawa. Iyon ang pagkakaiba. Ang mga tupa ay nagmahal dahil iyon na ang naging pagkatao nila. Ang mga kambing ay nag-perform ng relihiyon, ngunit hindi nila ito pinayagang baguhin ang pagkatao nila. Kailan ka huling lumayo nang hindi ka ginhawahan? Hindi nang madali, hindi nang may tumitingin sa iyo para tulungan ng isang taong hindi ka maaaring suklian. Kailan ka huling nakaupo kasama ang isang nalulungkot na tao, hindi dahil kailangan mo, kundi dahil may isang bagay sa loob mo na hindi makalampas sa kanilang sakit? Isipin kung ano ang hitsura nito sa tunay na buhay. Palagi kang dumadaan sa parehong taong walang tirahan sa umaga habang papunta sa iyong pag-aaral ng Biblia. Nilalaktawan mo ang GoFundMe ng isang ina sa iyong simbahan dahil nag-iimpok ka para sa bakasyon. Narinig mo na may karatig na may sakit at nag-isip ka dapat may pumunta sa kanya at pagkatapos ay bumalik ka sa iyong podcast tungkol sa sermon. Ang mga kambing ay hindi gumawa ng kapansin-pansing kasalanan. Gumawa sila ng pinakakaraniwang kasalanan. Nakakita sila ng pagdurusa at pumili ng kaginhawahan. Hindi sila malupit, komportable lamang sila. At sa ekonomiya ng kaharian, ang komportableng pagwawalang bahala sa sakit ay kasing halaga ng aktibong kalupitan. Dahil inihahayag ng dalawa ang parehong bagay, isang pusong hindi na bago ng pagmamahal ng Diyos. Kung ang iyong pananampalataya ay hindi nagpagawa sa iyo ng higit na maawain, higit na mapagbigay, higit na nakahandang tumugon sa pagdurusa, may mali. Hindi ang iyong teolohiya, ang iyong pagbabago. Ngayon dalhin kita sa talinghaga na nagbubuklod ng lahat ng ito. Ang talinghaga ng 10 birhen. Parehong kabanata, Mateo 25. 10 birhen ang naghihintay sa ikakasal. Lahat ng 10 may ilawan, lahat ng 10 naghihintay, lahat ng 10 inaasahang makapasok sa kasalan. 5 ang matalino at 5 ang mangmang. Ano ang pagkakaiba? Ang mga matalino ay nagdala ng dagdag na langis, ang mga mangmang ay hindi. Naantala ang ikakasal at sa hating gabi lumagapak ang sigaw, nandito na ang ikakasal, lumabas kayo para salubungin siya. Ang mga ilawan ng mangmang na birhen ay nagliliyab na, humihingi sila ng langis sa mga matalino. Sinabi ng mga matalino na hindi. Habang ang mga mangmang na birhen ay nasa pagbili ng langis, dumating ang ikakasal. Ang mga matalinong birhen ay pumasok sa kasalan. Isinara ang pintuan. Dumating ang mga mangmang na birhen. Kumakatok sila. Sinasabi nila, Panginoon, Panginoon, buksan mo ang pinto para sa amin. At sinabi ng ikakasal, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo kilala. Narito na naman ito, hindi ko kayo kilala. At muli, hindi ito nakatuon sa mga outsider. Nakatuon ito sa mga taong nasa kasalan na, mga taong inaasahang makapasok. Ang langis ay kumakatawan sa isang bagay na panloob, isang bagay na hindi maaaring hiramin, bilhin sa huling sandali o gawing pakitang tao. Kumakatawan ito sa isang tunay na panloob na buhay espiritual. Ang uri na nagpapanatili sa iyo kapag matagal ng paghihintay. Ang uri na nagpapanatiling nagniningas ang iyong ilawan kapag namamatay na ang sa lahat. Ang uri na hindi maaaring gawin sa pamamagitan ng panlabas na relihiyosong gawain. Magkaparehong hitsura ang mga mangmang na birhen sa mga matalino hanggang sa sandali ng pagsubok. Parehong ilawan ang mayroon nila. Nasa parehong lugar sila.
Naghihintay sila para sa parehong ikakasal. Ang tanging pagkakaiba ay hindi nakikita. At sa oras na naging nakikita ang pagkakaiba, huli na ang lahat. At dapat kang matakot doon, sapagkat ang hiniwatig nito ay ito, maaari kang mukhang isang tapat na Kristiyano sa labas, parehong simbahan, parehong Biblia, parehong mga awit ng pagsamba, parehong bokabularyo, at ganap na walang laman sa loob. At maaaring hindi mo man lang malalaman ito hanggang sa magsara ang pintuan. Iyon ang kakilabutan ng talinhaga. Hindi ito isang kwento tungkol sa masasamang tao na nahuli. Ito ay isang kwento tungkol sa maayos, mabuting kaloobin at nagsisimbang mga taong naubusan ng isang bagay na hindi nila namamalayang nauubos. Hindi sila mapanghimagsik, hindi sila nabubuhay sa kasalanan. Walang laman lamang sila. At ang kawalang laman kapag natagal na itong natakpan ng gawi at reputasyon ay mukhang parehong katulad ng kapunuan hanggang sa sandali na ito ay sinubukan. At palaging darating ang pagsubok sa hating gabi. Hindi nang inaasahan mo ito, hindi nang handa ka. Darating ito sa krisis, sa pagkawala, sa katahimikan, sa panahon na walang gumagana at walang nanonood, at ang tanging nagpapanatiling nagniningas ng iyong ilawan ay ang tunay na nasa loob mo. At kaagad pagkatapos ng talinghaga na ito, nagkwento si Jesus ng isa pa, ang talinghaga ng mga talento, isang Panginoon ang naglakbay. Ipinagkatiwala niya ang kanyang ari-arian sa 3 alipin. Isa ay nakatanggap ng 5 talento, isa ay nakatanggap ng 2, isa ay nakatanggap ng 1. Ang una at pangalawa ay namuhunan ng kanilang mga talento at dinodoble ang mga ito. Ang 3 alipin ay humukay ng isang butas sa lupa at inilibing ito. Nang bumalik ang Panginoon, pinuri niya ang una at pangalawa. Magaling, mabuti at tapat na alipin. Pumasok sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ngunit sa 3 alipin, nagsabi ang Panginoon ng isang bagay na brutal, "Ikaw masamang tamad na alipin." At iniutos niya na itapon ang alipin sa kadiliman sa labas. Hindi ninakaw ng alipin na ito ang pera, hindi niya ito nasayang, wala lamang siyang ginawa rito, iningatan niya ito. Pinangalagaan niya ito ng ligtas. At para doon, para sa hindi paggawa ng anuman, tinatawag siyang masama. Ang talinghagaga na ito ay nakatuon direkta sa mga taong nag-iisip na ang Kristyanismo ay tungkol sa hindi pagkakasala. Mga taong tinutukoy ang kanilang pananampalataya sa kung ano ang iniwasan nila kaysa sa kung ano ang ginagawa nila. Mga taong ang buong estratehiya sa espiritual ay ilubog ang ibinigay ng Diyos sa kanila sa lupa at ibalik ito isang araw nang walang kahirap-hirap. At sinabi ni Jesus na hindi iyon sapat ni Katiting. Dahil pakinggan ang sinabi ng alipin sa Panginoon, nalaman ko na ikaw ay isang mahigpit na tao, kaya takot ako at lumabas ako at itinaago ang iyong talento sa lupa. Siya ay takot. Mayroon siyang baluktot na imahe ng Panginoon. Nakita niya ang Diyos bilang isang taong mabangis, mapaghanap, mapagparusa at ang takot na iyon ay huminto sa kanya. Hindi siya naglingkod dahil sa pagmamahal, hindi siya humakbang sa pananampalataya dahil takot siyang magkamali. Kaya inilibing niya ang lahat at walang ginawa at inakala niyang iyon ang kaligtasan. Ngunit tinatawag ito ni Jesus na kasamaan. Hindi dahil masama ang pagwawalang kilos sa sarili, kundi dahil inihahayag nito ang isang pusong hindi kailanman nagtiwala sa Panginoon. Ang pananampalatayang batay sa takot ay hindi pananampalataya. Ito ay isang bilangguan. Ngayon dalhin kita sa isang pulong panalangin, isa sa mga pinakamapaminsalang eksena na inilalarawan ni Jesus, ang Fariseo at ang maniningil ng buwis. Lukas, Kabanata 18. 2 lalaki ang pumunta sa templo para manalangin. Ang Fariseo ay tumayo ng mag-isa at nanalangin, "Diyos,
Nagpapasalamat ako sa iyo na hindi ako katulad ng ibang tao, mga magnanakaw, mga gumagawa ng kasamaan, mga mangangalunya, o pati na ang maniningil ng buwis na ito. Nag-aayuno ako ng 2 beses sa isang linggo at nagbibigay ng ikapo ng lahat ng aking tinatanggap. Ang maniningil ng buwis ay tumayo sa malayo. Hindi siya makatingin sa langit. Hinampas niya ang kanyang dibdib at sinabi, Diyos, maawa ka sa akin na isang makasalanan. At sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo na ang lalaking ito kaysa sa isa ay umuwi na pinawalang sala sa harap ng Diyos. Hayaan nating lumubog yon, hindi nagsinungaling ang Fariseo. Tunay na nag-aayuno siya ng 2 beses sa isang linggo. Tunay na nagbibigay siya ng ikapo. Tunay na iniiwasan niya ang mga kasalanang nabanggit niya. Sa bawat nasusukat na pamantayan, siya ang mas mahusay na tao. At umuwi siyang hindi pinawalang sala. Ang maniningil ng buwis, isang lalaking kinasusuklaman ng lahat sa kulturang iyon, isang kasabwat ng nagsakop na imperyo, isang manluloko sa propesyon, umuwi siyang pinawalang sala. Hindi dahil siya ay mabuti, kundi dahil alam niyang hindi siya mabuti. Hindi dahil kinita niya ang pabor ng Diyos, kundi dahil nagpahagis siya sa awa ng Diyos. At ito ang dakilang pagbabago na tumatakbo sa lahat ng itinuro ni Jesus. Ang mga nag-iisip na sila ay nasa loob ay madalas nasa labas. Ang mga nakakaalam na sila ay nasa labas ay madalas pinakamalapit sa pagpasok, sapagkat ang kaharian ng langit ay hindi sa mga may kumpiyansa. Pag-aari nito ang mga desperado, ang mga sirapuso, ang mga walang maiaalok, kundi isang tapat na pagtatapat at isang bukas na kamay. Mapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Iyan ang unang beatitudo, ang unang salita ng sermon sa bundok. Bago ang anupaman, bago magmana ng lupa ang mga maamo, bago makita ng mga dalisay sa puso ang Diyos, ang mga dukha sa espiritu ang tatanggap ng kaharian. Ang mga nakakaalam na sila ay espiritual na walang-wala, ang mga tumigil na magpanggap. At kailangan kong sabihin sa iyo, ang sandali na naging tunay ang aking pananampalataya ay hindi nang matuto ako ng higit na teolohiya, hindi nang maging mas mahusay ako sa ministeryo, kundi nang sa wakas ay maubusan na ako ng mga bagay na ipapakita sa Diyos, nang ang resume ay walang laman at tapos na ang pagpapakita at wala nang natira, kundi ang panalangin ng maniningil ng buwis. Diyos, maawa ka sa akin, iyon lamang ang mayroon ako. At sa unang pagkakataon, ito ay sapat na dahil ito ay tapat. Kung nanonood ka nito at pakiramdam mo ay nagpe-perform ka para sa Diyos sa buong buhay mo, hayaan itong sandaling ito ang katapusan ng pagpapakita. Hindi niya gustong makita ang iyong resume. Gusto niya ang iyong puso, kahit sira. Lalo na kung sira, kaya paano mo malalaman? Paano mo malalaman kung may langis ang iyong ilawan? Paano mo malalaman kung ikaw ay tupa o kambing? Paano mo malalaman kung sasabihin ni Jesus ang magaling o hindi ko kayo kilala? Sinagot ni Jesus ito, direkta, at ang sagot ay kapansin-pansing simple. Sa kanilang mga bunga makikilala ninyo sila. Bunga, hindi damdamin, hindi paniniwala, hindi intensyon. Bunga. Ano ang espiritual na bunga? Tinukoy ito ni Pablo sa Galacia 5. Pagmamahal, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Hindi perpektong ugali, hindi kawalan ng kasalanan. Ang natural, organiko, at nakikitang resulta ng isang buhay na tunay na konektado sa puno. Sinabi ito ni Jesus sa Juan 15. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung mananatili kayo sa akin at ako sa inyo, magbubunga kayo ng sagana. Bukod sa akin ay wala kayong magagawa. Hindi ito isang pamantayan ng pagganap. Ito ay isang paglalarawan kung paano gumagana ang buhay.
Ang sanga na konektado sa puno ay nagbubunga. Hindi ito nagsisikap na magbunga. Hindi ito dumadalo sa mga seminar sa pagbubunga. Nagbubunga ito dahil ito ay konektado. Dumadaloy ang katas, naroon ang buhay. Natural na dumarating ang bunga. At ang sanga na naputol sa puno, maaaring ito ang pinakamagandang sanga sa ubasan. Ngunit kung hindi ito konektado, tunay na konektado, kumukuha ng buhay mula sa puno, walang nililikha ito. At sa kalaunan, nalanta ito. At saka naroon si Nicodemo, isang Fariseo, isang miyembro ng konseho ng pamamahala, isang guro ng Israel. Pumunta siya kay Jesus sa gabi at sinabi ni Jesus sa kanya ang isang bagay na nagwasak ng kanyang buong pananaw sa mundo. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, walang sino man ang makakakita ng kaharian ng Diyos malibang ipanganak siyang muli. Nalilito si Nicodemo. Paano maaaring ipanganak ang isang tao kapag matanda na siya? Tanong niya. At sumagot si Jesus, ang laman ay nagsisilang ng laman, ngunit ang espiritu ay nagsisilang ng espiritu. Huwag kang magtaka sa aking sinabi, dapat kayong ipanganak na muli. Humihihip ang hangin saan man nito gusto. Naririnig mo ang tunog nito, ngunit hindi mo masabi kung saan ito nagmula o saan ito patutungo. Gayon din ang bawat isa na ipinanganak ng espiritu. Dapat kang ipanganak na muli, hindi mapabuti, hindi mabago, hindi maturuan, ipanganak na muli. Isang ganap na bagong simula, isang bagong kalikasan, isang bagay na hindi maaaring makamit ng pagsisikap ng tao, pag-aaral ng tao o relihiyon ng tao. Isang bagay na tanging espiritu ng Diyos lamang ang makakagawa. At ito ay sinabi sa pinakarelihiyosong tao sa silid. Tiningnan siya ni Jesus, ang prominenteng figura ng relihiyosong autoridad, at sinabi, lahat ng iyong alam, lahat ng iyong pinag-aralan, lahat ng iyong ginawa ay hindi sapat. Kailangan mo ng isang bagay na ganap na bago, isang bagay na hindi mo mabibigay sa iyong sarili. Iyon ang mensahe. Mula Mateo hanggang Lucas hanggang Juan, sa bawat talinghaga at bawat pakikipagtagpo, sinasabi ni Jesus ang parehong bagay. Ang iyong relihiyon ay hindi makapagliligtas sa iyo. Ang iyong kaalaman ay hindi makapagliligtas sa iyo. Ang iyong moralidad ay hindi makapagliligtas sa iyo. Tanging isang buhay, nagbabago, at espiritu ipinanganak na relasyon sa buhay na Diyos ang makapagliligtas sa iyo. Kaya ano ba talaga ang hitsura ng relasyong iyon? Dahil madaling pag-usapan ang relasyon sa Diyos sa mga abstract na termino. Mas mahirap ilarawan kung ano ang hitsura nito sa isang Martes ng hapon, kapag walang espiritual na nangyayari at walang nanonood. Mukhang ito ay pakikipag-usap sa Diyos sa iyong kotse papunta sa trabaho, hindi isang panalangin nasa ulo, kundi isang tunay na pag-uusap. Sinasabi sa kanya ang iyong mga kinatatakutan. Tinatanong siya kung ano ang kanyang iniisip, nanatili sa katahimikan ng sapat upang marinig ang isang bagay bukod sa iyong sariling boses. Mukhang ito ay pagbabasa ng kasulatan at biglang may talata na nagpapatigil sa iyo. Hindi dahil ito ay bagong impormasyon, kundi dahil pakiramdam ay para itong isinulat partikular para sa pinagdaraanan mo ngayon. At nakaupo ka kasama nito, hindi ka nagmamadali. Hinihintulan mo itong magsalita. Mukhang ito ay pagpili ng pagpapatawad kapag ang lahat sa iyo ay gustong mag-ingat ng galit. Hindi dahil sapat ka ang lakas, kundi dahil hiniling mo ang lakas sa Diyos at ibinigay niya ito sa iyo. At alam mo niyang ibinigay niya ito dahil hindi mo ito magagawa ng mag-isa. Mukhang ito ay pagsamba na hindi tungkol sa musika. Ito ay tungkol sa sandaling nakalimutan mo kung nasaan ka at sino ang nanonood, at may isang bagay sa loob mo na nabuka at natanto mo na hindi ka nagpe-perform. Tumutugon ka sa isa na tunay na nasa silid. Ganoon ang hitsura ng tunay na koneksyon sa puno.
Hindi ito dramatiko sa araw-araw. Ilang araw ay tahimik ito. Ilang araw ay katapatan lamang ito. Ngunit ito ay buhay. Nararamdaman mo ang pagkakaiba sa pagitan ng isang buhay na konektado at isang buhay na tumatakbo sa alaala. Ang konektadong pananampalataya ay may bigat. Binabago nito kung paano mo tinatrato ang mga tao. Binabago nito ang iyong mga pinag-aalalahan ng bagay. Binabago nito kung ano ang handa mong pakawalan at ang patay na relihiyon. Ang patay na relihiyon ay pakiramdam na tungkulin. Pakiramdam na ginagawa ang mga galaw na hindi mo na kinokonsidera ng maraming taon. Pakiramdam na nagtatanggol ng mga paniniwala na hindi mo tunay na naranasan. Pakiramdam na pagod sa mismong bagay na dapat magbigay sa iyo ng pahinga. Kung doon ka naroon ngayon, kung ang tapat na katotohanan ay ang iyong pananampalataya ay pakiramdam na parang pasanin kaysa pinagmumulan ng buhay, hindi ito ang sandali para subukan ng mas malakas. Ito ang sandali para huminto, para tumahimik, para sabihin sa Diyos ang katotohanan tungkol sa kung nasaan ka, sapagkat alam na niya ito. At hindi siya nagagalit, naghihintay siya. Kaya ang tanong ay hindi, gumagawa ka ba ng sapat? Ang tanong ay, konektado ka ba? Kumukuha ka ba ng buhay mula kay Jesus? Araw-araw tapat at may pag-asa sa Kanya? O tumatakbo ka ba sa natitirang gasolina? Relihiyosong gasolina, gasolina ng gawi, gasolina ng reputasyon, sapagkat narito ang makan-kan brutal na katotohanan na ayaw sabihin ng sinuman ng malakas. Maaari kang abalang-abala para sa Diyos at magkasamang naputol sa Diyos. Ganoon si Marta. Naglilingkod siya kay Jesus ng hapunan habang nakaupo ang kanyang kapatid sa kanyang mga paanan. At nang magreklamo si Marta, sinabi ni Jesus, "Marta, Marta, nag-aalala ka at nababahala sa maraming bagay, ngunit kakaunti lamang ang kailangan o isang bagay lamang. Pinili ni Maria ang mas mabuti at hindi ito maaagaw sa kanya. Ang isang bagay, presensya, relasyon, pag-upo sa kanyang mga paanan, hindi dahil kailangan mo, dahil gusto mo." Kung ang iyong buong buhay Kristiyano ay gawain, paglilingkod, pagbibigay, pagdalo, pag-oorganisa, pamumuno, pagtuturo, at wala kang tahimik na lugar kung saan basta nakaupo ka kasama si Jesus, kung gayon ikaw ay si Marta. At si Marta ay nasa bahay. Si Marta ay gumagawa ng mabubuting bagay, ngunit palagi niyang nawawala ang isang bagay na mahalaga. At sinasabi ko iyon bilang isang taong gumugol ng maraming taon na pagiging si Marta. Napakaabala ko sa pagtatayo ng mga bagay para sa Diyos na nakalimutan ko ang pag-upo kasama ang Diyos. Puno ng ministeryo ang aking kalendaryo at walang laman ang aking kaluluwa. Inakala ko na ang pagod ay presyo ng katapatan. Hindi iyon totoo. Ito ay sintomas ng pagkaputol. At ang pinakamahirap na bahagi ay ang pag-amin nito, dahil kapag ang iyong pagkakakilanlan ay itinayo sa paligid ng paglilingkod sa Diyos, ang pag-amin na nawala ka sa pakikipag-ugnayan sa Diyos ay pakiramdam na pag-amin na nawala mo ang iyong sarili. Ngunit iyon mismo ang kailangang mangyari. Kailangan kong iwanan ang bersyon ng aking sarili na nagpe-perform para sa Diyos para mahanap ang bersyon ng aking sarili na simpleng inibig siya. Minsan ay may nagtanong kay Jesus, "Panginoon, kakaunti lamang ba ang maliligtas?" Hindi siya nagbigay ng teolohikal na sagot. Nagsabi siya ng isang bagay na higit na may pagkamadali. Gawin ang lahat ng pagsisikap na pumasok sa makitid na pintuan, sapagkat marami, sinasabi ko sa inyo, ang susubukan na pumasok at hindi makakaya. Marami ang susubukan at hindi makakaya. Hindi ito tungkol sa mga taong hindi nagsikap. Tungkol ito sa mga nagsikap at nabigo. At pagkatapos ay idinagdag niya, "Kapag tumayo na ang may-ari ng bahay at isinara ang pintuan, matatayo kayo sa labas na kumakatok at nagmamakaawa,
"Ginoo, buksan mo ang pinto para sa amin." Ngunit sumagot siya, "Hindi ko kayo kilala o kung saan kayo nanggaling." Pagkatapos ay magsasabi kayo, "Kumain at uminom kayo kasama namin at nagturo kayo sa aming mga lansangan." Ngunit sumagot siya, "Hindi ko kayo kilala o kung saan kayo nanggaling." Nakikita mo ba ang pattern? Tumatakbo ito sa bawat babala na ibinigay ni Jesus. Mga taong may pagkakalapit sa Diyos, ngunit walang pakikipag-isa sa Diyos. Mga taong may access sa katotohanan, ngunit hindi nila pinayagan ang katotohanan na pumasok sa kanila. Mga taong nakatayo ng sapat na malapit para maramdaman ang init ng apoy, ngunit hindi nila pinayagan ang apoy na pumasok. At may dahilan kung bakit paulit-ulit na inulit ni Jesus ang babalang ito. Hindi niya sinisikap na takutin ang mga tao palayo sa pananampalataya. Sinisikap niyang takutin ang mga tao patungo sa tunay na pananampalataya. Sapagkat ang pinakamalalim na panganib sa iyong kaluluwa ay hindi ateismo. Hindi ito pag-aalinlangan. Ang pinakamalalim na panganib sa iyong kaluluwa ay isang relihiyosong buhay na nagbabakuna sa iyo laban sa tunay na bagay. Tulad ng bakuna, isang maliit na dosis ng patay na relihiyon na nagbibigay sa iyo ng sapat na espiritual na antibody para labanan ang buhay na Diyos. Mayroon kang sapat na kaalaman sa Biblia para maramdamang ligtas, sapat na paglalahok sa simbahan para maramdamang kasama, sapat na ugaling moral para maramdamang matuwid, at lahat ito ay patay, hindi dahil ito ay mali, kundi dahil huminto ito sa gitna. Hindi nito naabot ang iyong puso, at ang iyong puso ay ang tanging bagay na gusto ng Diyos. Ang mga taong ito ay gumagalang sa akin sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Sinabi ito ni Isaias. Inisip ito ni Jesus. At kasing totoo ito ngayon tulad ng 2,000 taon na ang nakaraan. Kaya narito na tayo sa katapusan. Sinabi ni Jesus, "Hindi ang lahat ng nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit." At nang tanungin siya ng isang tao kung ano ang pinakadakilang utos, sinabi niya, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong isip mo." Ito ang una at pinakadakilang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Iyon ang kalooban ng Ama, ibigin ang Diyos, ibigin ang mga tao. Lahat ng iba pa ay nakasalalay dito at pansinin ang pagkakasunod-sunod. Ibigin muna ang Diyos, hindi paglingkuran ang Diyos, hindi ang katakutan ng Diyos para sumunod. Ibigin ang Diyos ng buong puso, tulad ng pagmamahal ng isang bata sa isang magulang na lubos nilang pinagkakatiwalaan, hindi pagganap, hindi obligasyon, pagmamahal. At mula sa pagmamahal na iyon, tanging mula sa pagmamahal na iyon, dumarating ang lahat ng iba pa. Ang pagsunod ay nagmumula sa pagmamahal. Ang paglilingkod ay nagmumula sa pagmamahal. Ang pagmamalasakit ay nagmumula sa pagmamahal. Kung wala ang pagmamahal, lahat ng mga bagay na iyon ay ingay lamang. Sinabi ni Pablo, "Kung magsalita ako sa mga wika ng tao o ng mga anghel, ngunit wala akong pagmamahal, ako ay tunog na tanso lamang o kumakatok na simbalo." Isang tumutunog na tanso, ganoon ang hitsura ng relihiyong walang pagmamahal sa Diyos. Kaya ang dahilan kung bakit ang karamihan sa mga tao ay hindi makapapasok sa langit ayon kay Jesus, ay hindi dahil hindi sila naniniwala. Hindi dahil hindi sila nagsikap, hindi dahil masyadong makasalanan sila o napakalayo na, ito ay dahil pinalitan nila ng relihiyon ang relasyon, pagganap para sa presensya, gawain para sa pakikipag-isa. Gumawa sila ng mga bagay para sa Diyos nang hindi nababagsak sa pagmamahal sa Diyos. At ang pinakamahal na bahagi ay hindi nila alam.
Hindi alam ng mga kambing na sila ay mga kambing. Hindi alam ng mga mangmang na birhen na walang laman ang kanilang mga ilawan hanggang sa hating gabi. Ang mga tao sa Mateo 7 ay nagulat, nakipagtalo sila. Inilista nila ang kanilang mga kredensyal na nangangahulugang ito ang mismong mga taong binabalaan ni Jesus ay ang mga pinakamalamang na hindi mag-isip na naaangkop sa kanila ang babala. Kaya hayaan mo akong tanungin ka at hinihiling ko sa iyo na sagutin ito ng tapat, hindi sa akin kundi sa iyong sarili at sa Diyos. Kung aalisin mo ang lahat ng panlabas na tanda ng iyong pananampalataya, walang simbahan, walang grupong pag-aaral sa Biblia, walang listahan ng pagsamba, walang pamagat sa ministeryo, walang reputasyon, ano ang matitira? Kung ikaw at ang Diyos lamang ang nasa isang silid, walang ipapakita at walang bibigyan ng impresyon, may relasyon ba doon? Kilala ka ba niya? Hindi alam ka niya, kundi kilala ka niya? Sapagkat iyon ang pagsubok. Iyon ang tanging pagsubok. Nagkuwento si Jesus ng isang talinghaga tungkol sa isang lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa bato at isang lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Nang dumating ang bagyo, nanatiling nakatayo ang bahay sa bato. Bumagsak ang bahay sa buhangin at sinabi niya na ang lalaking nagtayo sa bato ay ang nakikinig sa kanyang mga salita at isinasagawa ang mga ito. Isinasagawa, hindi teorya, hindi pagsang-ayon, hindi intelektual na pagkilala. Isinasagawa, araw-araw, walang kaluwalhatiang, walang nanonood na pagsasagawa. Pagmamahal kapag mahirap, pagpapatawad kapag masakit, pagbibigay kapag nagastos, paglilingkod kapag hindi maginhawa, panalangin kapag hindi ka nangangarap, pananatiling tapat kapag naantala ang ikakasal at matagal na ang gabi at kumikislap na ang iyong ilawan. Iyon ang makitid na daan. Hindi ito makitid dahil maramot ang Diyos. Ito ay makitid dahil nangangailangan ito ng lahat. Ang iyong buong puso, ang iyong buong kaluluwa, ang iyong buong isip. Hindi isang bahagi, hindi isang linggo, hindi isang piraso, lahat. At karamihan sa mga tao, sinabi ni Jesus, ay hindi handang ibigay ang lahat. Gusto nila ang kaligtasan at kaginhawahan. Gusto nila ang langit at ang kanilang mga pagkakabit. Gusto nila ang bahay ng Ama at ang sarili nilang agenda. At hindi mo maaring magkaroon ng dalawa. Ang pintuan ay makitid, ang daan ay mahirap, at kakaunti ang nakakahanap nito. Ngunit ang mga nakakahanap, ang mga tunay na lumalakad, ang mga sumusuko ng lahat na nababagsak sa pagmamahal sa buhay na Diyos, na hinahayaang baguhin sila ng Espiritu niya mula sa loob hanggang sa labas, hanggang sa ang pagmamalasakit ay naging instinkto at ang pagsunod ay naging kagalakan at ang pagsamba ay naging kasing natural ng paghinga. Naririnig nila ang mga salitang nagpapahalaga sa lahat, mga salitang nagpapagaling ng bawat sugat, mga salitang tumatawid sa walang hanggan, magaling, mabuti at tapat na alipin, pumasok sa kagalakan ng iyong Panginoon. Iyon ang naghihintay sa kabilang panig ng pagsusuko, hindi higit pang mga panuntunan, hindi mas mahirap na buhay. Kagalakan, ang kagalakan ng Panginoon, ang kagalakan ng sa wakas ay nakauwi na. Bukas pa ang pintuan. Ngayon sa sandaling ito, bukas pa ang pintuan. Hindi pa dumating ang ikakasal. Hindi pa lumabas ang sigaw sa hating gabi. Mayroon pa ring panahon para suriin ang iyong ilawan. Mayroon pa ring panahon para suriin ang iyong mga bunga. Mayroon pa ring panahon para lumipat mula sa pagkakalapit patungo sa pakikipag-isa, mula sa pagganap patungo sa presensya, mula sa relihiyon patungo sa relasyon. Ngunit ang pintuan ay hindi magiging bukas magpakailanman. Kaya huwag maghintay. Pumunta ka sa Kanya, hindi sa simbahan. Sa Kanya, hindi sa iyong Bible app. Sa Kanya, makipag-upo kasama Niya. Makipag-usap sa Kanya. Makinig sa Kanya. Hayaan siyang suriin ang pinakamalalim na sulok ng iyong puso.
Hayaan siyang ipakita sa iyo kung ano ang tunay at kung ano ang pagganap. Sapagkat sa araw na iyon at darating ang araw na iyon, iisang tanong lamang ang mayroon. Hindi kung gaano karami ang iyong nalaman, hindi kung gaano karami ang iyong ginawa, hindi kung gaano kahanga-hanga ang iyong ministeryo. Kilala ka ba niya at kilala mo ba siya? Ang makitid na pintuan ay hindi isang parusa. Ito ay isang imbitasyon sa tanging bagay na makakatugon sa iyong kaluluwa. Hindi relihiyon, hindi mga panuntunan, hindi pagganap, kundi ang buhay, humihinga at nagbabagong presensya ng Diyos na lumikha sa iyo, nagmamahal sa iyo at naghihintay sa iyo na tumigil sa pagpe-perform at magsimulang makauwi. Umuwi ka sa Kanya habang bukas pa ang pintuan. Kung naantig ka nito, kung may isang bagay sa iyo na nagbago habang nakikinig ka, ibahagi ito sa isang taong kailangan itong marinig. Hindi para patunayan ng isang punto, hindi para manalo ng isang argumento, kundi dahil maaring may isang kilala mo na nagtatakbo ngayon ng walang laman at hindi man niya namamalayan ito. At maaaring ito ang bagay na tutulong sa kanya na suriin ang kanyang ilawan bago maghating gabi.